Katamtaman ang sikat ng araw ngayon at maaliwalas sa pakiramdam. Kaya pagkagising ko ay kaagad akong nagdesisyon na mamalengke dahil wala na kaming mga pagkain na nakaimbak sa bahay. Ma, mamamalengke ako. Paalam ko kay mama na abala sa mga tanim niyang bulaklak sa bakuran namin. Ako na lang bukas ang mamamalengke. Magpahinga ka na lang dahil sa Lunes ay may trabaho ka. Sabi pa ni mama, pero nginitian ko lang siya dahil nakabihis na rin ako. May gusto kong lutuin ngayon, kaya gusto ko ring mamalengke para ako mismo ang pipili ng mga rekados. Si Papa, tanong ko, na kaagad itinuro ni Mama sa bandang gilid ng bahay namin, kung saan may maliit na duyan, kung saan parating tumatambay si Papa habang nagbabasa ng dyaryo. Wala sa sariling napangiti ako dahil nakikita kong masigilang masigla ang mga magulang ko. Nag-iisang anak man ay nairaos ko rin naman at kahit papaano ay nabigyan ko ng maayos na buhay sina mama at papa. Kaya hindi na nila kailangan magtrabaho, lalo na at nagkakaedad na rin sila. Pupunta na ako sa palengke, ma. May bibilhin rin kasi ako. Sabi ko, na tinanguan niya na lang rin. Kaya nag-abang na ako ng tricycle. At dahil malapit lang ang palengke sa amin, at halos 30 minuto lang, ay nakarating na ako. Bumungad sa akin ang maingay at magulong palengke. Pero sanay na rin ako sa ganito. Dahil mula bata pa ako, ay sumasama na ako kay mama sa palengke. Magandang umaga, Ma'am Acosta. Bati sa akin ng mga estudyante kong nakakasalubong ko na binabati ko rin pabalik. Marami ang bumati, kaya medyo natagalan bago ako tuluyang nakapasok sa loob. At nang mabili ko ang lahat ng kailangan kong gulay, ay dumiretso ako sa pwesto ng mga isda at karne. Abala ko sa pagtingin-tingin ng bawat mga isdang nakadisplay nang mapasinghap ako dahil biglang may tumamang mga isda sa balikat ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat, lalo na dahil ramdam na ramdam ko ang dulas ng isda na dumikit sa balikat ko, pati na rin ang malansang amoy na dumikit sa damit ko. Jay, ang batang to, hindi nag-iingat, sabi ng tinderang malapit sa akin. Pasensya na, hindi ko sinasadya. May butas ang batya, hindi ko namalayan. Sabi ng may kasalanan, kaya inis ko siya nilingon at nakita ko ang pamilyar na lalaki. Nabasa tuloy si ma'am, sabi ng mga tindera. Jane, ikaw pala. Pasensya talaga, hindi ko sinasadya, sabi ni Jay, at inabot niya pa sa akin ang damit niyang nakasabit sa balikat niya na marami ring dugo ng isda na buhat-buhat niya kanina. Hindi, wala to, okay lang, nasabi ko na lang. Wala ako sa mood magalit ngayon, kaya pasalamat siya at pauwi na rin ako. Hindi, teka, ikukuha kita ng pamalit. Nahihiyang sambit niya na mabilis ko rin tinanggihan. Wag na, uuwi na rin ako, sabi ko, kaya napakamot sa batok si Jay at nahihiya na lang na tumawa. Pasensya na talaga, hindi na mauulit, sabi niya at bahagya siyang napatitig sa mukha ko, kaya mabilis akong nag-iwas ng tingin bago dahan-dahan na tumango. Hindi na lang ako bibili ng isda dahil nangangamoy isda na ako. Sige, uwi na ako, sabi ko. Hatid na kita. Pasensya talaga, Jane. Nakakahiya tuloy, sabi niya at sumunod sa akin. Hindi na, sabi ko, pero mapilit siya at sinamahan talaga ako hanggang pila ng mga tricycle. Pasensya, Jane. Hindi na talaga mauulit, sabi niya. Nanginitian ko lang ng kaunti at hindi nagtagal ay umalis na rin ang tricycle.
Pero si Jay ay nanatili pa ring nakatayo doon at nakatingin sa tricycle na sinasakyan ko. Kaya bahagya ko siya nilingon at ngayon ko lang napansin ang ayos niya. Lumang brown na shorts ang suot niya na maraming mga tahi at wala siyang pang itaas. Basa rin siya ng pawis at may konting dugo pa ng isda ang katawan niya. Nakapaa rin siya at magulo ang katamtamang haba ng buhok. Pero kahit ganon, ay litaw na litaw pa rin ang matangos niyang ilong at mapupungay na mga mata. Ang alam ko ay nakapagtapos rin siya ng pag-aaral. Pero hanggang ngayon ay kargador pa rin siya dito sa palengke. Una siyang nakapagtapos sa akin dahil 3 taon lang ang kurso niya. Pero hindi ko alam kung bakit ganito pa rin. Mabilis akong napailing nang maisip kong sumusobra na ang pag-iisip ko. Hindi ko lang kasi maiwasan dahil iisang school lang ang pinasukan naming mula elementarya hanggang kolehiyo at magkabatch rin kami. Hindi kami kailanman naging magkaklase pero kilala namin ang isa't isa. Kaya nagtataka ako kung bakit hindi siya nakapaghanap ng trabaho dahil 3 taon na ang nakakalipas mula nang makapagtapos siya. Nang makarating ako sa bahay, ay mas lalong umalingasaw ang lansa ng isdang nadala ko mula palengke. At nang makita ko ni Mama na parang basang sisiyo, ay napasinghap siya ng malakas. "Anong nangyari sa'yo?" Gulat na tanong niya, kaya agaran akong napasimangot. "Natapunan ako ng isda kaya umuwi na lang ako kaagad. Mga gulay lang ang nabili ko," sabi ko, na tinanguan lang ni Mama. "Hayaan mo na, dahil mamamalengke rin naman ako bukas. Ako na lang ang bibili ng mga kulang pa. Mas mabuti pa ay maligo ka na doon dahil amoy isda ka." Pagtataboy niya, kaya natawa na lang ako at sumunod na nga. Dahil kailangan ko na rin talagang maligo. Dahil kahit ako mismo ay hindi na kaya ang amoy ko. Naging mabilis ang pagpalit ng araw at pagmulat ko ng mga mata ko ay Lunes na kagad. Parang hindi ko naramdaman ang Sabado at Linggo at may trabaho na naman ako kagad. "Ma, una na ako. Late na ako mamaya. Pakisabi kay Papa." Nagmamadaling sambit ko dahil kalaban ko talaga ang umaga dahil palagi akong tanghali kung magising. "Sige, mag-iingat ka," sabi niya, kaya mabilis akong lumabas ng bahay namin. At maswerte pa rin ako dahil kaagad na may dumaang masasakyan. At pagkarating ko nga sa school kung saan ako nagtuturo, ay nagkukumpulan na sa guardhouse ang kapwa ko mga guro. At nang makapasok ako sa gate, ay kaagad tumunog ang bell na hudyat para sa flag ceremony. Mabilis ring natapos ang araw at imbes na umuwi kaagad, ay nagpasya kami ng mga co-teachers ko na kumain muna sa labas dahil minsan lang naman kami mabakante at katatapos lang ng exam week kaya medyo tapos na ang mga trabaho namin. Marami akong mga kaedad na guro rin kaya ang dami naming magkakasundo at kami-kami lang rin ngayon ang lalabas para kumain. Hindi na kasya sa isang buwan ang sahod ko? Bakit nga ba ako nagguro? Tanong ng isang kasama ko, kaya lahat kami natawa. Sa isang restaurant kami pumunta, nakatamtaman lang ang presyo ng pagkain. At dahil hapon na, ay walang masyadong tao. Mabilisan kaming nag-order at habang hinihintay namin ang mga pagkain namin, ay nag-usap-usap kami. Pero nawala ako sa usapan dahil bigla akong napatingin sa labas kung saan may humintong tricycle na puno ng mga isda. Bigla ko naalala ang araw na natapunan ko ng tubig sa palengke na may amoy isda. Kaya wala sa sariling
napailing at napangiti ako. Ilang saglit pa ay namataan ko na papasok si Jay sa restaurant. Buhat ang isang lalagyan na may lamang isda at hindi ko maiwasang sundan siya ng tingin. Punit-punit na damit ang suot niya at may mga dugo pa yon ng isda. Pero nang salubungin siya ng may-ari ng restaurant at malaking ngiti ang binigay niya. "Jane, natulala ka na?" Biglang tawag sa akin ng kasama ko. Kaya mabilis akong napaiwas ng tingin kay Jay. Saka umiling. "Gutom na ako," reklamo ko. "Teka, si Jay yan? Ang gwapo pa rin niya," sabi ng isang kasama ko. Kaya muli ko nalingon si Jay na kinakausap pa rin ng may-ari. At sa pagkakataong to ay lahat na kami nakatingin sa kanya. "Ang gwapo nga. Seaman natapos niya, 'di ba? Hindi pa sumasampa? Kapag ako naging asawa niyan, ay hindi ko nahahayaang sumampa dahil baka makahanap pa ng iba. Aalagaan at susustentuhan ko na lang." Biro nila, kaya marahan akong natawa. Kahit sa lumang damit, litaw nga naman ang itsura ni Jay. "Crush ko yan," dagdag pa ng isang kasama ko. Kaya umiling ako at napaayos na lang ng upo. Pero ang mga kasama ko ay hindi na nahiya dahil sabay-sabay nilang tinawag si Jay. Maliit lang ang bayan namin, kaya lahat ng tao dito ay pamilyar sa isa't isa. "Ma'am," biglang rinig ko sa boses ni Jay, kaya napatingin ako sa kanya na nakalapit na sa amin. "Hi Jay, long time no see, kamusta ka?" Bigla akong nakaramdam ng hiya sa hindi ko malamang dahilan. "Mabuti naman ako, nagbabanat pa rin ng buto," sagot ni Jay, sabay tawa ng bahagya. Nag-iwas ako ng tingin nang mapadako sa akin ang mga mata niya. "Tara, sabay ka sa amin Jay, kain." Pang-aanyaya ng mga kasamahan ko na kaagad niyang ikinailing. "Hindi na, may gagawin rin kasi ako. Saka nakakahiya naman sa inyo," sabi niya, saka mahina ng tumango para magpaalam. At lubos na panghihinayang naman ang naramdaman ng mga kasamahan ko. Nakakamangha ang mga katulad niyang nagpupursige kahit wala pang oportunidad na nakikita para magkaroon ng magandang trabaho. Mas gugustuhin kong makasama ang tulad niyang lalaki kaysa sa mapera pero mataas ang tingin sa sarili at lalo na sa tambay na asa sa magulang, sabi ng kasamahan ko. Kaya tahimik akong napatingin sa labas kung nasaan si Jay. Nakikipagtawanan siya sa kasama niya at hindi nagtagal ay umalis na rin ang tricycle na sinasakyan nila. Tama nga naman, kung ako ang papipiliin ay mas gugustuhin ko rin ang masipag na lalaki na gumagawa ng paraan para kumita kesa sa lalaking maraming pera pero mataas ang tingin sa sarili. Kinabukasan ay holiday, kaya pinagbigyan ko ang sarili ko na tanghali na magising para kahit papaano ay makabawi ng tulog. Naabutan ko si mama at papa na nag-uusap sa kusina, kaya bahagya akong nakinig. "Ayan na si Jane, gising na. Ikaw anak, wala pang kasintahan ngayon pero kung pipili ka ay sana, piliin mo naman ang kaya kang buhayin. Iyong hindi magiging isang kahig isang tuka ang buhay niyo," sabi ni Papa na napakunot kaagad ang noo ko sa pagtataka. "Pa, bakit mo naman naisip yan ngayon?" Tanong ko na siyang bahagya niyang ikinatawa. "Wala lang, usap-usapan kasi sa labas ang mga ganyan. Guro ka na kaya marami na dyan ang gustong sumubok at naririnig ko pa na tambay ang iba. Kaya iwas-iwasan mo naman. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang kumayod," sabi ni Papa. Kaya hindi ko na napigilan ang pagtawa.
Pa, ang layo ng narating ng isip mo. Puna ko, na siyang tinawanan lang rin ni Mama. Kung sino ang mahal ko, ay yun ang pakakasalan ko. Wala akong pakialam sa estado sa buhay. Nanatili ako sa bahay at malaking tulong yon para makabawi ng lakas ang katawan ko at maibsan ng tuluyan ang pagod ko. At nang makaramdam ng magandang mood, ay nagpaalam ako na lalabas matapos ang tanghalian dahil may kailangan rin akong bilhin na mga gagamitin ko sa classroom ko. At isasama ko na rin ang kaunting pagtingin-tingin at pamamasyal para kahit paano ay mabawasan ang laman ng isip ko na puro trabaho. Hindi gaanong mainit, kaya hindi ako nagdalawang isip na dumiretso sa palengke. Mabilis rin akong bumili ng mga gamit na kailangan kong dalhin sa classroom ko bukas. At magtitingin-tingin sana ako ng mga prutas nang makatanggap ako ng mensahe kay Mama at may ipapabili siyang karne. Imbes na mga prutas ang inuna ko, ay pumasok na lang ako sa pwesto kung saan ang mga karne. At dahil tanghali na, ay halos wala ng karneng maganda. Ma'am, ito po, maganda po ito. Engganyo ng tendera. Pero hindi ko na gusto ang amoy ng karne at siguradong hindi na yun maganda kapag niluto. Mabilis akong tumanggi sa maayos na paraan sa mga tindera bago tinawagan si Mama para ipaalam na walang magandang karne. Akala ko ay hindi na siya magpapabili pa, pero pinalitan lang niya ang ipapabili niya. Imbes na karne ay isda na lang na talagang mamahalin. Hindi na ako nagreklamo at lumipat na lang sa isdaan. At ingat na ingat ako dahil baka matapon na naman sa akin ang isda. Hindi ko na gustong umuwi ng mabaho, lalo na at maraming mga bond papers at papel ang dala ko at hindi yun pwedeng mabasa. Pero talaga nga yatang malas ako dito sa pwesto ng mga isda dahil habang umiiwas ako sa daan na may basa ay may biglang bumangga sa akin ng malakas, dahilan para natapakan ko ang basang naipon dito sa gitna ng isdaan at ang maruming tubig na naghalong amoy isda at putik ay tumalsik sa akin. Ano ba? Ines na reklamo ko dahil hindi na ako natutuwa. Mabuti at plastic ng mga dala ko lang ang nabasa. Pero may dumi na ang damit ko. Nanlalaki ang mga mata ni Jay na lumingon sa akin na siyang nakabangga kaya pilit kong kinontrol ang galit ko. Siya na naman, ang malas niya naman. Sorry, nabangga ba kita? Gulat na tanong niya at sinamaan ko na ng tingin. Muntik na akong masubsob, sambit ko at hindi ko alam kung bakit kumawala ang konting ngiti sa mga labi niya. Sa likod ng pagkainis ko, nakitang-kita na. Sorry. Natatawang sambit niya. Saka siya nagsuot ng damit na nakasabit sa balikat niya sa harapan ko mismo. Ikaw, Jay, nasasanay ka na sa pagbangga kay ma'am. Busted agad yan. Tukso ng kasama niyang lalaki at bahagya pa siya nitong tinulak palapit sa akin. Kaya mabilis akong umatras. Dahilan para matapakan ko ulit ang mga tubig na naipon. Sorry ulit, sabi ni Jay. Saka mabilis na nagtaas ng kamay na para bang may magagawa yon. Basang-basa na ang paa ko at ang baho ko na panigurado. Inis ko na lang siyang inilingan. Saka tumingin na ako sa pinakamalapit na mga isda. Saka bumili. Dahil ayaw ko namang umuwi na walang dala. Gayong amoy isda na ako. Teka Jane, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko alam na nasa likuran ka. Napaatras ako kaya hindi sinasadyang nabangga kita. Paliwanag ni Jay matapos kong makabili ng isda.
Uuwi na rin ako. Sana hindi na maulit sa susunod. Sabi ko, at kaagad naglakad palayo doon. Pero hindi ko inaasahan ang pagsunod niya. Hatid na kita sa sakayan. Ako na ang magdadala ng mga pinamili mo para makabawi man lang, sabi niya. At tatanggi na sana ako. Kaso mabilis niyang nakuha mula sa akin ang mga bitbit ko. Nahinayaan ko na lang dahil ayaw kong makipag-agawan dito sa gitna ng palengke. Siya mismo ang naghanap ng tricycle. Saka siya rin ang naglagay ng mga dala ko doon. Sorry ulit, hindi na mauulit sa susunod, sabi niya at isang marahan na pagtangulang ang nasagot ko dahil bigla ang lumabas ng tricycle. Napalingon naman ako kay Jay na nakatayo pa rin doon at nang makita niya ang paglingon ko ay marahan siyang ngumiti saka tumango. Ingat ma'am, sorry ulit, habol na sigaw niya. Kaya nang makalayo ay napangiti ako at napailing na lang. Hindi ko alam kung uulit pa ba ako sa pamamalengke. Gayong parati akong umuuwi na basa at amoy isda. At tulad ng inaasahan ay gulat si mama nang makita na ako na umuwing may dumi na naman. Ano bang ginagawa mo sa palengke? Bakit palagi kang madumi tuwing umuuwi? Tanong niya. Kaya napabuntong hininga na lang ako at umiling. Imbes na kumalma ko ngayong araw, ay nakaramdam pa ako ng inis dahil sa mga nangyari sa palengke. Parang ang malas-malas ko naman. O hindi kaya si Jay ang malas, kaya nadadamay ako sa tuwing lalapit siya. Hindi ko na yun prinoblema at naglinis na lang ako ng katawan, saka nagpa siyang gawin na lang ang mga kailangan ko para sa klase ko bukas. Nang gumabi nga, ay nag-aya si Papa na kumain kami sa labas dahil paminsan-minsan lang naman at may kainan malapit sa amin. Hindi na kami tumanggi ni Mama dahil minsan lang naman kung mag-aya si Papa. Pumunta kami doon mga bandang 7:00 ng gabi at sobrang tahimik ng kainan na yon. Pinili ko ang nasa pinakasulok na pwesto dahil may nag-iinuman sa gitna at ayaw kong makarinig ng ingay habang kumakain. Kaagad na nagtawag si Papa ng waiter at hindi nagtagal ay may lalaking lumapit sa amin. Pero hindi ko yun namukhaan dahil abala ko sa pagbabasa ng maraming mensahe sa cellphone ko. Jane, pumili ka na, sabi ni Papa. Saka ko mabilis na inabutan ng menu. Binitawan ko ang cellphone ko. Saka mabilis na tumingin ng mga pagkain. Ito na lang siguro, sabi ko. Sabay tingala sa waiter at bigla akong nagulat nang mamukhaan yon. Ano pa po? Magalang na tanong ni Jay. Saka nagdagdag na naman sina Papa ng gusto nilang pagkain. Yun lang, salamat. Mahinang sabi ko at kaagad siyang ngumiti sa akin saka tumango. Ihahatid po dito ang order niyo makalipas ang 5 minuto. Maraming salamat po, sabi niya. Saka tumalikod na. Sandali ko siyang sinundan ng tingin dahil sa pagtataka. Hindi ko alam na waiter rin pala siya rito. Kilala mo yun anak? Tanong bigla ni Mama. Kaya doon ako bumalik sa wisyo at mabilis na tumango. Schoolmate ko ma, sagot ko, na siyang tinanguan niya naman. Saka nagsimula na silang mag-usap ni Papa. Natigil lang sila nang dumating na ang mga pagkain namin. Pero habang inaayos ang mga yon, ay bigla akong tumayo. Mabilis silang napatingin sa akin sa pagtataka dahil sa biglaan kong pagtayo. May CR dito? Banyo muna ako. Mahinang tanong ko kay Jay. Saka sa isa pang waiter na kasama niya. Oo pero sa likuran pa. Sira kasi ang banyo dito sa harap. Sagot niya. Saka tinuro ang isang madilim na daan. Dahan-dahan naman akong tumango. Saka marahang nagpaalam sa mga magulang ko na magbabanyo muna. Pero nang makalapit ako sa daang itinuro ni Jay,
ay parang gusto ko nalang pigilan ang ihi ko dahil sa takot. Madilim ang parting ito at hindi abot ng mga ilaw. Gusto ko nalang bumalik sa lamesa namin. Pero nang bahagya akong lumingon doon, ay natanaw ko si Jay na papalapit. Wala na bang iba? Ang dilim. Reklamo ko na ikinailing niya. Samahan na kita. Wala pa namang orders. Sabi niya. Sabi niya naman, saka na unang naglakad, kaya medyo nakampante ako at kaagad na sumunod dahil ihing-ihi na ako. Medyo malayo pa ang banyo, pero nang marating namin yon ay may ilaw naman, kaso hindi masyadong maliwanag. Hintayin mo muna ako, pakiusap ko kay Jay bago pumasok dahil baka umalis siya. Natatakot ako dahil madilim talaga ang daan. Mahina naman siyang sumandal sa pader, saka tumango ng dahan-dahan. Sige, sabi niya, na siyang nagpangiti naman sa akin, kaya pumasok na ako sa pambabaeng cubicle. Binilisan ko lang ang pag-ihi sa takot, at nang makalabas ako, ay nakahinga ako ng maluwag dahil nakita ko siyang naghihintay. Salamat, nahihiyang sabi ko. Saka mabilis na naghugas ng kamay at naglakad na palapit sa kanya dahil baka may trabaho pa siya at inaabala ko. Customer ka naman, kaya okay lang. Sabi niya, saka marahan niyang sinundan ng mahinang pagtawa kaya hindi ko rin napigilan ang marahan na pagngiti. Nagtatrabaho ka pala dito? Akala ko sa palengke ka. Marahang tanong ko habang naglalakad kami pabalik para hindi nakakailang. Sa umaga, doon ako at dito naman ako sa gabi. Kagabi lang rin ako nagsimula rito. Sayang rin ang kita, nakakatulong rin. Sagot niya, kaya bahagya akong tumigil sa paglalakad para lingunin siya at bigla rin siyang napatigil dahil sa ginawa ko. At nang salubungin niya ang mga mata ko, ay nakita ko sa mga mata niya ang pagkamangha at pagtatanong. Nagpapahinga ka pa ba? Wala sa sariling tanong ko at doon muling sumilay ang maliit na ngiti sa mga labi niya. Hindi bali nang walang pahinga, basta may pera. Pabirong sambit niya, kaya napatango naman ako. Nakakapagod pa rin, sabi ko nang magsimula na kaming maglakad. Kargador siya sa isdaan sa umaga at mabigat na gawain yon. At waiter siya sa gabi. Sobrang nakakapagod sigurado. Hindi rin. Sanay na akong magbanat ng buto. Sabi niya at hindi na ako nakasagot dahil nakabalik na kami. Maraming salamat ulit. Pagpapasalamat ko na tinanguan niya. Pambawi ko rin sa pagsira ng araw mo ng 2 beses. Sabi niya, kaya natawa na lang akong bumalik sa lamesa kung nasaan ang magulang ko. Pero nang makita ko ang tila ng huhusgang mga tingin ni Papa, ay bigla ko ring inalis ang mga ngiti ko. Malayo ba ang banyo nila? Tanong ni Papa na mabilis kong tinanguan. Oo, sa likod banda. At madilim kaya nagpasama ko. Mabuti na lang at mabait ang waiter. Sabi ko, na tinanguan naman niya. Saka bumalik na sa pagkain. Nagpa siya kaming hindi na magtagal dahil lumalalim ang gabi. Kaya nang matapos kumain, ay lumapit ako sa counter para magbayad. At dahil kaunti ang mga customers, ngayong gabi, ay halos nandoon ang mga waiter at nagtatawanan. At kita ko ang pagnguso ng isang lalaki na kausap ni Jay sa direksyon ko bago sila tumigil sa pagtatawanan. Magkano po yung amin? Magalang na tanong ko, saka nag-abot ng pera. Uuwi na kayo, ma'am? Biglang tanong ni Jay habang naghihintay ako sa sukli, kaya napatingin muna ako sa kanya. Oo, gumagabi na rin. May trabaho ako bukas. Maayos na sagot ko naman, saka kinuha na ang sukli ko.
Saka ako marahang tumango. Saka nagsimula ng maglakad paalis. Jay, siya ba ang sinasabi mong gusto mo noon pa? Ang ganda nga. Guro yun, hindi ba? Bagay sa mga guro ay pulis. Kaya talo ka na kagad. Ay wala kang pag-asa. Rinig kong sambit ng isang lalaki nang hindi pa ako nakakalayo. Kaya bahagya kong natigilan. Pero kalaunan ay nagpatuloy na lang ako at hindi na yun pinagtuunan pa ng pansin. Pero nang makauwi kami, ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mga narinig. Noon pa man ay nakikita ko na si Jay dahil nasa parehong paaralan kami at wala akong narinig na usap-usapan na gano'n. Baka nag-aasaran lang sila kanina ng mga kasamahan niya. Pero sana, itinanggi niya naman. Sobrang gabi na akong nakatulog dahil sa pag-iisip sa bagay na yon. Kaya kinabukasan ay muntik na akong malate. At sa sobrang puno ng isip ko ng mga bagay-bagay na hindi ko naman dapat iniisip, ay sumakit ang ulo ko sa kalagitnaan ng klase. Para akong pinupukpok, kaya nagpasya kong umuwi bandang lunchtime dahil hindi ko nakakayanin na tiisin pa ang sakit ng ulo ko. Nagpaalam akong uuwi at binilin na lang sa mga estudyante ko ang classroom bago ako nagpatawag ng tricycle na masasakyan. Hindi ko alam kung bakit konting mga tricycle ang nagpapasada ngayong araw. Mabuti na lang at tinawagan ng isang estudyante ko ang tatay niyang nagpapasada. Kaya napakiusapan ko. Papikit-pikit ako sa loob ng tricycle habang hinihilot ang noo ko. At ilang sandali pa, ang muntik na akong mapasubsob sa harap nang biglang nawala sa linya ang takbo ng tricycle. Ma'am, pumutok po ang gulong, sabi ng driver bago unti-unting tumabi. Paano po yan? Tanong ko dahil ang init-init na dito at gusto ko nang makauwi. Pasensya na po ma'am, may pako po yata sa kalsada. Lipat ka na lang muna ma'am, sabi ng driver. Kaya wala na akong magawa kung hindi lumabas ng tricycle para maghintay ng bagong masasakyan. Nasa parte kami ng kalsada na walang kapuno-puno, kaya tirik na tirik ang init. Nagbayad ako sa driver at sinamahan niya naman akong magbantay. Pero ilang minuto na ang nakakalipas ay wala pa ring dumadaan. Hindi nakakaya ng payong ko ang init, kaya mas lalo lang pinupukpok ang ulo ko. Ma'am, pasensya na talaga. Nalagay pa kita sa alanganin. Walang katapusang paghingi ng tawad ng driver. Nanginitian ko naman at tinanguan. Okay lang po, hindi niyo naman kasalanan, sabi ko habang pilit na nagdarasal na sana ay may tricycle nang dumaan dahil ang sakit-sakit na ng ulo ko at hindi ko na matitiis to kapag nagtagal pa. Hindi nagtagal ay may unti-unting huminto na motor sa mismong harapan ko. Kulay itim ang motor at halatang mamahalin. Naka-helmet ang nagdadala pero kahit hindi niya pa natatanggal ang helmet niya ay kilala ko na siya. Jane, ma'am, walang tricycle na dadaan. May hulihan ng walang lisensya, kaya nagtatago muna ang mga nagpapasada. Sambit ni Jay nang mahubad niya ang helmet niya. Oo ma'am, 3 lang yata kaming nagpapasada ngayon. Sagot naman ng tatay ng estudyante ko. Gusto mong umangkas? Tanong niya, saka bumaba sa motor para kunin ang isa pang helmet sa ilalim ng upuan ng motor. Sige na ma'am, mainit na rin dito, sabi ng tatay ng kaklase ko. At sobrang sakit na rin talaga ng ulo ko, kaya mahirap tumanggi. Sigurado ka? Baka may trabaho ka pa. Nagdadalawang isip na tanong ko, pero inilahad na niya sa akin
ang isang helmet bago umiling. Mamaya pa. At mamaya pa naman kailangan ni boss ang motor niya. Saka malapit na lang rin naman. Sabi niya. Kaya napalunok na lang ako bago tinanggap ang helmet. Nang subukan kong suotin ito, ay hindi ako marunong kung paano. Kaya nahirapan ako. Kaya mabilis niya akong tinulungan. At habang sinusuot niya sa akin ang helmet, ay napatitig ako sa kanya nang hindi sinasadya. Habang siya naman ay napatingin sa driver na sinakyan ko kanina. Mauna na po kami. Paalam niya dito. Sige, papunta na rin ang anak ko dito na may dalang ekstrang gulong. Sabi nito. Kaya sumakay na si Jay sa motor at umangkas ako ng dahan-dahan. Amoy isda ako, pasensya na. Sabi niya nang humawak ako ng bahagya sa balikat niya para mabalanse ko ang pagkakaupo ko. Hindi naman, sagot ko at doon niya biglang pinatakbo ang motor at may kabilisan ito kaya napakapit ako ng mahigpit sa balikat niya. Dahil sa hangin na sumalubong sa mukha ko ay parang himala na biglang nawala ang sakit ng ulo ko. Dahan-dahan, teka, tarantang sambit ko nang makasalubong namin ang isang rumaragasang kotse. Nahila ko ang damit niya dahil doon at parang hindi niya yun inaasahan. Kaya bahagyang nawala sa linya ang pagpapatakbo niya. Dahan-dahan naman ako. Ikaw ang papatay sa akin. Natatawang sambit niya. Kaya napangiti na lang ako. Saka tumahimik na hanggang sa tuluyang huminto ang motor sa harap mismo ng bahay namin. Kaya bumaba na rin ako agad. Maraming salamat. Teka, babayaran ko na lang ang gasolina mo. Sabi ko, pero naghubad na siya ng helmet bago umiling. Wag na, malapit lang naman dito. Sabi niya, saka tinulungan niya ako sa paghubad ng helmet na suot ko rin. Sige, maraming salamat ulit. Sabi ko, bago bahagyang napatingin sa bahay at namataan ko si Papa at Mama sa labas at nakatingin sa amin. Una na ako, ma'am, sabi niya at kita kong tumango pa siya kay Mama at Papa bago umalis. Wala sa sariling, sinundan naman siya ng mga mata ko at hinintay ko munang makalayo siya bago ako tuluyang pumasok sa gate namin. Siya ang waiter kagabi, anak. Saka, namumukhaan ko pala ang batang yon. Sa kabilang barangay lang siya nakatira. Sabi ni Papa nang makalapit ako sa kanya. Nasiraan ng tricycle na sinasakyan ko at napadaan siya. Ang sakit ng ulo ko kaya umuwi ako. Wala pang nagpapasada kaya nakisabay na lang rin ako. Paliwanag ko na ikinatango nilang pareho. Mabuti pa at kumain ka sa loob. May niluto akong mainit na sabaw. Saka magpahinga ka rin pagkatapos. Sabi ni Mama, nakaagad kong sinunod kahit hindi na sumasakit ang ulo ko tulad ng naramdaman ko kanina. Nakatulog nga ako at nang magising ako ay madilim na. Nang tignan ko ang cellphone ko ay nakita ko ang maraming mga messages galing sa kaibigan ko noong college. Nag-aaya siya na pumunta sa bahay nila dahil birthday niya na nakalimutan ko. Isa siya sa naging matalik kong kaibigan sa 4 na taon ko sa kolehiyo at nagtuturo na rin siya ngayon pero sa pribadong paaralan. Mabilis akong bumangon at nagbihis bago nagpaalam kay Mama at Papa. Hindi na rin sila istrikto sa ganito dahil may edad na rin naman ako at may trabaho na. Si Papa pa mismo ang naghatid sa akin sa bahay ng kaibigan ko. Matalik man kami na magkaibigan, ay ngayon lang ako nakapunta sa bahay nila. Jane! Masayang salubong sa akin ni Iya nang sunduin niya ako sa labas. Mahigpit ko siyang niyakap habang natatawa.
Nakalimutan kong birthday mo. Utang muna sa gift. Sambit ko, kaya inis siyang napanguso. Ang bata-bata mo pa pero makakalimutan ka na. Alam mo ang sunod dyan? Makakalimutan mo rin ang maghanap ng jowa. Kaya tatanda kang dalaga. Sabi niya, bago ako hinila papasok sa bahay nila. Maraming mga tao at mga co-teachers niya rin. Sa loob ako at sabay kaming kumain. Dahil hinihintay niya daw talaga ako para makapag-usap kami. Minsan na lang kami kung magkita, kaya miss na miss ko talaga siya. Ako nakakatatlong breakup na ngayong taon, habang ikaw wala pa rin? May napupusuan ka na ba? Tanong ni Iya, kaya medyo napangiwi ako. Hindi dahil sa tanong niya, kung hindi dahil may isang lalaki na pumasok sa isipan ko. Wala, wala pa kasi akong 1,000,000. Dapat may 1,000,000 muna ako sa bangko ko bago ako maghanap ng jowa. Biro ko, kaya siya naman ngayon ang napangiwi. Ilang sandali pa ay umuwi na ang mga bisita niya at ang natira na lang ay ako na nandito sa loob at ang mga bisita daw ng kuya niya na nasa labas na nag-iinuman. Walang tigil kami sa pag-uusap hanggang sa nag-aya siyang lumabas kami para tignan ang mga naglalasing sa labas. Sumama naman ako sa kanya, pero nang may mamukhaan ako na isa sa mga kalalakihan ay nangunot ang noo ko. Ay, nandito ka pala, Jay? Akala ko may trabaho ka. Casual na tanong ni Iya. Oo, kararating ko lang rin. Sagot ni Jay. Pero sa akin dumapo ang mga mata niya sandali. Kuya, pakainin mo ang bisita mo, sabi ni Iya sa kuya niya. Pero parang lasing na ito. Pasok ka lang sa loob, Jay. Feel at home. Sigaw nito. Kaya napailing na lang si Iya at siya mismo ang nag-aya kay Jay na pumasok sa loob. Nandito ka pala? Tanong ni Jay nang makapasok na kami at kaagad ko namang tinanguan. Tara sa kusina tayo. Wala naman ng tao dito. At saka, magkakilala naman kayo, kaya huwag kayong mahiya. Sabi ni Iya. Naalala ko pa noon na sinasabi niya sa akin na crush niya si Jay kapag nakakasalubong namin ito sa campus. Hindi ko alam na kaibigan pala ito ng kuya niya. Uuwi na rin ako maya-maya, sagot ko nang makapasok kami sa kusina. Kumuha ng pagkain si Iya para kay Jay at kinuhaan naman niya ako ng cake. Wala naman akong magawa kung hindi kumain kahit busog na busog pa ako. Palagi ka dito? Tanong ko kay Jay dahil abala si Iya sa pagkuha ng mga pagkain. Sa malapit lang kasi ang bahay namin, kaya kaibigan ko ang kuya niya. Sagot ni Jay na tinanguan ko bago ako lumingon kay Iya. Hindi ko alam kung may gusto pa rin siya kay Jay ngayon. Oo, magkaibigan sila kasi sabay na nag-apply sa kumpanya para makasampa. Pero ang tagal kaya tambay si kuya habang si Jay nagbabanat ng buto. Iyan pa kasi ang kursong kinuha, sabi ni Iya. Kaya muli kong nalingon si Jay na tumawa ng mahina. Nag-apply ka? Wala sa sariling tanong ko na ikinatango niya ng mahina. Oo, pero naghihintay pa rin. Hindi pa umaayon ang lahat. Sagot niya, kaya napatango naman ako. Masaya ako na may plano rin pala siya. Good luck, sabi ko, at doon nagkatinginan kami ng matagal. May kung anong emosyon sa mga mata niya na hindi ko mabasa. Pero sigurado ako na nasasalamin ng emosyong yon ang nararamdaman ko ngayon. Napaiwas lang ako ng tingin nung umupo sa tabi ko si Iya. Jay, kapag nakasampa ka na ay baka pwedeng hanapan mo naman tong si Jay ng magiging asawa sa mga kasamahan mo. Feeling ko talaga, ikaw lang ang makakasampa. Tignan mo naman si kuya.
Tambay na nga tamad pa, sabi ni Iya. Ano? Ayoko ng seaman. Kaagad na sambit ko na tinawanan ni Iya pero nakuha nito ang atensyon ni Jay na parang kuryoso siya sa sinabi ko. Dahilan para makaramdam ako ng kaunting hiya. Anong ayaw? Ayaw mo ba ng chocolate sa tuwing bababa? Ayaw mo ng dolyar? Bulyaw ni Iya. Kaya napangiwi ako at hindi na ako nakasagot. Baka gusto niya ng polis? Tanong ni Jay na may kuryoso pa rin ang mga mata kaya muli akong napangiwi. Parehong babaero kaya parehong hindi ko gusto. Sagot ko at tumawa naman si Iya habang si Jay ay napaawang ang mga labi na para bang gulat na gulat sa sinabi ko. Nag-usap pa kami ng kung ano-ano hanggang sa magpasya na akong umuwi. Tinawagan ko si Papa para magpasundo pero hindi siya sumasagot. Paulit-ulit ko siyang tinawagan at kahit si Mama ay tinawagan ko na rin pero wala pa ring sumasagot. Baka tulog na sila, tanong ni Jay na nasa likuran ko na pala. Nasa labas ako ng bahay nila Iya dahil nasabi ko kanina na magpapasundo na ako pero wala akong makontak sa bahay. Si Iya ay abala sa paglilinis at paggising sa kuya niyang lasing na lasing. May namamasada pa kaya ngayon? Tanong ko kahit alam kong wala dahil pasado 11:00 na ng hating gabi. Teka, subukan kong hiramin ang motor ng kuya ni Iya. Sabi niya at hindi ko na siya napigilan dahil bumalik siya kagad sa loob. Saglit niyang kinausap ang lasing na lalaki at ilang sandali pa ay may binigay ito sa kanya. Ihahatid ka ni Jay? Sige mabuti pa nga, ingat kayo, sabi ni Iya nang makita niyang nilalabas na ni Jay ang motor. Wala bang magagalit dito? Tanong ko habang tinatanggap ang helmet na inaabot niya. Lasing naman, saka mabuti na to kaysa maglakad ka pa uwi. Sabi niya at tinulungan pa ako sa pagkakabit ng helmet. Napangiti na lang ako pagkatapos, saka umangkas na. Teka, dahan-dahan lang, baka may mga hayop sa kalsada. Sabi ko nang unti-unti niyang patakbuhin ang motor. Dahan-dahan naman ako, sabi niya at malumanay nga ang pagpapatakbo niya dahilan para mas lalo kong maramdaman ang lamig ng simoy ng hangin. Sobrang bagal na baka 1 oras pa bago kami makarating sa bahay. Gusto kong magdahan-dahan siya pero parang mas mabilis pa ang lakad ko sa pagpapatakbo niya ngayon. Ma'am, biglang tawag niya kaya tila nagising ang diwa ko. Huwag mo akong tawaging ma'am dahil hindi naman kita estudyante. Puna ko na siyang ikinatawa niya. Kurutin mo nga ako dahil baka panaginip lang to, sabi niya kaya nagtaka ako. Ano? Takang tanong ko pero hindi na siya sumagot at tanging mahinang pagtawa lang ang ginawa. Makalipas ang ilang minuto ay hindi pa rin kami nakakarating sa bahay sa sobrang tagal ng pagpapatakbo niya. Sabado bukas, biglang panimula niya makalipas ang ilang minuto ulit. Oo, mahinang sagot ko. Unti-unti na ako nakakaramdam ng antok. May gagawin ka? Biglang tanong niya. Ha? Wala, bakit? Sagot ko kagad. Wala akong trabaho bukas. Pag-uumpisa niya. At sa palagay ko, ay may kasunod pa yon. Kaya hindi ako sumagot para mabuo niya ang sasabihin niya. At mga 3 segundo pa bago niya dinagdagan ang sinabi niya. Gusto mong mamasyal? Tanong niya. Kaya nagulat ako. Ramdam ko ang pagtalon ng puso ko dahil hindi ko inaasahan yon. Ha? Takang tanong ko. Hindi ko alam kung bakit niya tinatanong to
Hihiramin ko ang motor ng boss ko. Bibili rin kasi ako ng gamot ni mama. At nagpaplano na pumasyal saglit. Dagdag niya, kaya mariin akong napalunok. Naging halo-halo ang emosyong nararamdaman ko. Bakit mo ako isasama? Nagtatakang tanong ko. Hindi ko na naiwasan ang bahagyang panginginig ng boses ko dahil sa kaba. Kung gusto mo lang naman, hindi kita pinipilit. Marahang sagot niya. At marahan akong napangiti dahil doon. Pero hindi na ako nagsalita pa. Nanatili akong tahimik habang nasa daan. At makalipas ang mahaba-habang minuto ay unti-unti siyang huminto sa harap ng bahay namin. Kaagad akong bumaba. Saka ako mismo ang nagtanggal ng helmet na suot ko bago nilahad sa kanya. At nang matanggal niya rin ang helmet na suot niya, ay nagkatinginan kami. Mga ilang segundo kaming nagkatinginan bago ako dahan-dahan nangumiti. Sige, pwede ako bukas, sabi ko at natawa ko ng mahina nang nanlaki ng husto ang mga mata niya na para bang hindi makapaniwala. Sigurado ka? Tanong niya pa na ikinatango ko. Sige teka, pwede bang mahingi ang number mo? Tatawagan kita. Pero okay lang kung hindi mo ibibigay. Susunduin na lang kita bukas. Mga anong oras? Sunod-sunod na tanong niya na parang hindi mapakali. Kaya natawa na ako ng tuluyan. May cellphone kang dala? Akin na. Sabi ko. At mabilis niya namang inilabas ang cellphone niya sa bulsa niya at agarang ibinigay sa akin. Kaya mabilis kong nilagay doon ang number ko. Sigurado ka ba dito? Hindi naman ako magagalit kapag tumanggi ka. Baka nakakaabala ko. Muling tanong niya nang maibalik ko ang cellphone niya. Bukas, 9:00 na lang siguro? Sabi ko nang hindi sinasagot ang tanong niya. At dahil sa sinabi kong yon, ay kita ko ang bahagya niyang pagbuntong hininga sa kamarahan na pagtango. Salamat ma'am, bukas ulit, sabi niya. Jay na lang, sabi ko, bago kumaway at tuluyang pumasok sa gate namin. Nang makapasok, ay muli ko siyang nilingon at nakita ko siyang nakatayo pa rin sa gilid ng motor habang nakangiti at nakatitig sa akin. Napangiti ako, saka pumasok na sa loob ng bahay. At sakto, nang makapasok ako, ay narinig ko ang pag-andar at pag-alis ng motor. Wala sa sariling, napasandal ako sa pinto. Saka napahawak sa dibdib ko na hindi ko makalma. Nanginginig rin ang buong katawan ko. At isa lang ang paliwanag nitong mga nangyayari sa akin. Si Jay, siya ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Nakangiti akong pumasok sa kwarto ko at palagay ko ay hindi ako makakatulog ngayon. Nakakahiya dahil para akong high school na walang mapaglagyan ng kilig. Nagkatotoo ang palagay ko dahil halos 1 oras lang ang naging tulog ko. Pero kahit ganon ay nagawa ko pa ring magising nang mabuti ang pakiramdam. Una kong hinagilap nang magising ay ang cellphone ko. 6:00 pa lang ng umaga pero nagbabaka sakali ako na may mensahe si Jay kung matutuloy ba ang pag-aya niya o hindi. At kaagad akong napangiti nang makita na may mensahe nga galing sa hindi ko kilala na number. Maraming mga sumubok manligaw sa akin at hindi ko mabilang yon. Pero ngayon ay abot tenga ang ngiti ko dahil sa isang text na good morning. Nakakainis at nakakahiya. Hindi ko alam kung magre-reply ako o hindi dahil hindi ko naman alam ang sasabihin. Babati rin ba ako pabalik? Hindi pa ako nakakapagdesisyon
nang biglang tumunog ang cellphone ko para sa isang tawag. Muntik ko nang mabitawan yon dahil sa gulat at nataranta na ako. Dahilan para aksidente ko yung masagot. Hi, good morning. Mababa at buong boses ni Jay mula sa kabilang linya ang bumungad sa akin. Hi, good morning. Mahinang sagot ko. Saka napatikhim para hindi manginig ang boses ko dahil nakakahiya yun kapag nagkataon. Tuloy ka mamaya? Tanong niya, kaya napakunot ng bahagya ang noo ko. Bakit hindi matutuloy? Takang tanong ko pabalik. Tinatanong lang kita, baka magbago ang isip mo. Pero tuloy tayo? Tanong niya, na siyang ikinailing ko. Oo naman, mahinang sagot ko. At narinig ko ang matunog niyang pagngisi sa kabilang linya. Napakagat naman ako sa mga labi ko habang nagpipigil ng ngiti. Tumagal ng ilang minuto ang tawag at matapos yon ay tuluyan na akong lumabas ng kwarto. Anak, hindi ko namalayan ang mga tawag mo kagabi. Nakatulog na ako. Sinong naghatid sa'yo pa uwi? Tanong kagad ni Papa nang makita ako. Okay lang pa. Hinatid ako ni Jay gamit ang motor ng kuya ni Iya. Sagot ko at tumango naman si Papa. Kita ko na may sasabihin pa dapat si Papa. Pero lumabas si Mama sa kwarto nila. Nabihis na bihis. At doon ko lang napansin na bihis rin pala si Papa. Anak, may pupuntahan muna kami ng Papa mo sa kabilang bayan. Nakapagluto na ako ng agahan natin dyan sa lamesa. Baka gabihin kami mamaya. Sabi ni Mama, kaya napatango naman ako. Sige, baka aalis rin ako maya-maya. Sabi ko, at halatang nagmamadali sila. Kaya tinanaw ko na lang sila na umalis gamit ang medyo matagal na naming kotse. Nang makaalis sila, ay kumain na ako ng agahan at naglinis sandali. Matapos kong maglinis, ay tumingin ako sa orasan at halos lumawa ang mga mata ko nang makitang 8:00 na. Tumakbo ako patungo sa kwarto ko para mamili ng damit na susuotin at agaran na rin akong naligo. Dali-dali akong nag-ayos at ilang beses pa akong nagpalit ng damit. Sa tabi-tabi lang naman kami pupunta, pero mga bestida ang inilabas ko, kaya nagpalit pa ako ng simple lang. Matapos kong magbihis, ay tamang-tama na nakarinig ako ng bosina sa labas. Tumibok ng mabilis ang puso ko at hindi na ako nanibago doon, bago dahan-dahan na lumabas. At kaagad ko namang nakita si Jay sa labas ng gate namin. Kakatanggal lang niya ng helmet na suot niya at tila biglang bumagal ang pag-ikot ng mundo para sa akin. Nakasuot siya ng simpleng itim na t-shirt at maong na pantalon at nakasapatos rin siya. Nakakapanibago, pero ang lakas ng dating niya, mas lalo siyang nagiging agaw pansin. Nang nginitian niya ako, ay napangitin rin ako pabalik. Saka lumabas ng gate. Nag-text ako pero hindi ka nag-reply, kaya pumunta na lang ako dito. Sabi niya, kaya napatango ako bigla. Sorry, nag-aayos siguro ako kanina, kaya hindi ko napansin. Sabi ko, na siyang ikinatango naman niya bago siya sumulyap sa bahay naming nakasarado. Okay lang ba sa mga magulang mo? Tanong niya, na tila nahihiya, kaya mas lalong lumaki ang ngiti ko. May pinuntahan sila, saka hindi naman na ako bata. Sabi ko, kaya natawa na rin siya. Baka kasi mapagalitan ka, buti nang nakakasigurado. Sabi niya, saka tinulungan na akong magsuot ng helmet na hinayaan ko na lang. At hindi nagtagal, ay umalis na rin kami.
Parang naging pabor ang panahon ngayon dahil hindi sobrang init at wala ring banta ng pag-ulan. San mo gustong pumunta? Biglang tanong niya habang nasa biyahe. Kaya napahigpit ang pagkapit ko sa bewang niya. Baka mawala siya sa konsentrasyon at bumangga kami. Ikaw na ang bahala. Sa harap ka tumingin. Sabi ko kaagad. At natawa lang naman siya. Saka pinanatili ang tingin sa harap. Ilang saglit pa ay huminto kami sa pasyalan sa tabi ng dalampasigan. Walang gaanong tao at sobrang peaceful ng lugar. May mga kainan rin sa paligid at kitang-kita talaga ang paghampas ng alon. Okay lang dito? Tanong niya na marahan kong ikinatango. Siguradong hindi ko makakalimutan ang araw na to. Naglakad-lakad kami ng ilang oras, saka nag-usap lang. Sobrang saya ko sa mga ganong simpleng bagay na hindi ko rin alam. Nang medyo tanghali na, ay nagpa siya kaming kumain sa simpleng kainan lang rin. Hati na lang tayo sa bayad. Alok ko matapos naming kumain. Wag na, sa susunod na lang, sabi niya. Saka mabilis na nagbayad, kaya bahagya akong natigilan. Baka wala nang kasunod. Tanong ko, makalipas ang ilang minuto, kaya napaawang ang mga labi niya at parang hindi alam kung ano ang sasabihin. Ayaw mo, okay lang kung walang kasunod, sabi niya, sabay iwas ng tingin, kaya bahagya na lang akong natawa. Tumawa lang rin siya, sabay kamot sa noo, nang makitang tumatawa ko. Naging sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Sobrang komportable na hindi ko rin inaasahan. Namasyal pa kami, saka maraming napag-usapan, hanggang sa siya na mismo ang nag-ayang umuwi. Mga 5:00 yon ng hapon at bumili lang siya ng gamot ng mama niya. Saka hinatid na niya ako pauwi. Nang huminto kami sa tapat ng bahay namin, ay nasa labas sina mama at papa. At nang bumaba ako sa motor, ay lumapit si mama at papa. Kaya bilang respeto, ay marahang tinanggal ni Jay ang helmet niya para bumati sa dalawa. Magandang hapon po. Magalang na bati ni Jay. Isang tango ang sinagot ni Papa bago siya bumaling sa akin. Mauna na po ako. Pasensya na at ngayon lang nakauwi si Jane. Ako po ang nag-aya. Muling sabi ni Jay nang walang sinabi ang mga magulang ko. Bigla akong nakaramdam ng hiya at kaba dahil muling pagtangulang ang sinagot ni Papa. Kaya bahagyang lumingon sa akin si Jay. Tanda ng pagpapaalam. Bago siya tuluyang umalis. May nobyo ka na pala anak? Tanong kagad ni Papa nang maiwan kaming tatlo. Mabilis akong umaling, saka pumasok na sa loob ng bahay. Pa, kaibigan ko lang yon, sabi ko naman na ikinailing lang niya. Hayaan mo na si Jane, may isip na yan, sabi naman ni Mama, pero tila hindi kumbinsido si Papa. Tapos bukas o sa makalawa, nobyo mo na pala yon? Anong ang trabaho niya? Mapapakain ka ba niya? Baka ikaw lang ang bumuhay doon. Waiter siya, hindi ba? Sunod-sunod na tanong ni Papa. At nasaktan ako para kay Jay, kahit hindi ko naman siya boyfriend. Pa, hindi ko alam na matapobre ka pala. Hindi ko napigilang sambitin dahil sa ines. Sinisigurado ko lang na mapupunta ka sa lalaking maayos ang buhay na ibibigay sa'yo. Sabi naman niya, kaya napailing na lang ako at dumiretso sa kwarto. Dahil sa sagutan namin ni Papa, ay kaagad kong tinawagan si Jay nang makapasok ako sa kwarto ko para humingi ng paumanhin dahil ramdam ko ang mga tingin na binigay sa kanya
ni Papa kanina. Ako ang nahihiya. Mabilis niyang nasagot ang tawag ko at mahinang pilit na tawa ang una kong narinig mula sa kanya. Pinagalitan ka ba? Tanong niya kagad. Hindi naman. Pasensya ka na pala. Ganun lang talaga si Papa. Mahinang sabi ko na muli niyang ikinatawa ng pilit. Hindi, wala sa akin yun. Naiintindihan ko naman siya. Sabi niya, kaya napalunok ako at napabuntong hininga. Pasensya na talaga, sabi ko. Kung aayain ba kitang lumabas ulit, papayag ka? Tanong niya, matapos ang ilang segundong katahimikan sa pagitan namin. Oo naman, sabi ko, sabay ngiti. Bukas? Tanong niya, kaya nabuhay bigla ang tuwa ko. Sige bukas, sabi ko, habang nagpipigil ng ngiti. At tulad ng sinabi niya, ay muli kaming lumabas kinabukasan. Tamang-tama rin dahil may pinuntahan ulit sina Mama at Papa. Kaya hindi na ulit ako napagsabihan ni Papa. Nahihiya ako kay Jay dahil doon. Wala naman kasi siyang ginagawang masama. Pero sobrang baba ng tingin ni Papa sa kanya. Wala naman akong pakailam sa trabaho niya. Mas nakakahanga nga ang tulad niya kumpara sa mga tambay sa kanto. Hindi ko maipaliwanag ang tuwa ko sa tuwing kasama ko si Jay. Sobrang saya ko na palagi na akong nagmamadali na dumating ang Sabado at Linggo. Hindi para magpahinga, kung hindi para makalabas kami. Walang mintes ang pag-aya niya na palagi ko ring pinapaunlakan. Pero dahil doon ay walang mintis rin ang mga sermon sa akin ni Papa. Kaya isang araw ay naisipan kong ayain si Jay na maghapunan sa bahay para makilala siya ng lubos ni Mama at Papa. Para makita nila na hindi siya masamang tao. Sigurado ka ba dito? Nagdadalawang isip na tanong ni Jay nang sunduin ko siya sa labas ng bahay namin. Dala niya ulit ang motor ng boss niya at sobrang nagdadalawang isip siya na pumasok kaya tumawa na ako. Oo, tara na, sabi ko, sabay hila sa kanya, papasok sa loob. Kaya wala naman siyang nagawa kundi magpadala sa akin. At nang makapasok kami sa bahay, nakangiti si Mama, pero si Papa ay seryoso lang. Magandang gabi po. Mahinang bati ni Jay sa dalawa. Magandang gabi rin. Balik na bati ni Mama, habang si Papa ay tumangulang ulit. Kinakabahan ako. Biglang bulong sa akin ni Jay. Bahagya ko na lang siyang siniko dahil doon. Sa maraming beses na kaming lumabas, ay wala na akong hiyang nararamdaman sa kanya. Sobrang komportable na namin sa isa't isa at nagugustuhan ko yun. Nang magsimula kaming kumain, ay ramdam ko ang tensyon na galing kay Papa. Anong trabaho mo, Jay? Biglang tanong ni Papa, kaya sinamaan ko ito ng tingin. Pa, suway ko, pero biglang hinawakan ni Jay ang braso ko bago siya ngumiti kay Papa. Nagtatrabaho po ako sa palengke at waiter sa gabi. Magalang na sagot ni Jay na ikinatango ni Papa. Matapos yun ay wala nang tinanong si Papa. Pero ramdam ko ang disgusto niya na parang gusto kong magalit at magtampo. Si Mama lang ang nagsasalita at nagtatanong siya ng mga magagandang bagay kay Jay. Kaya medyo naging magaan ang paligid. Pero matapos yun, ay hindi masukat ang hiya ko kay Jay dahil sa inasta ni Papa. Pasensya na talaga, hinging paumanhin ko, nang nginitian lang niya. Wala yon, salamat sa hapunan, sabi niya na ikinatango ko.
Biglang bumigat ang pakiramdam ko nang makaalis siya at hindi ko alam kung bakit. Unang beses ko itong naramdaman at hindi ko alam kung paano ang gagawin para gumaan. Unang lalaki si Jay na siyang naging malapit sa akin. Aminin ko man o hindi, ay alam niyang nagiging malapit na ako sa kanya. Sa sumunod na Sabado ay sinundo ako ni Jay sa bahay para ayaing mamasyal kahit sandali lang. Pero sa pagkakataong ito ay wala akong saya na maramdaman. Kaba at takot ang nararamdaman ko at hindi ko yun maipaliwanag. May sasabihin ako. Panimula niya kaagad nang makaupo kami sa bench sa baba ng malaking puno. Ano yon? Mahinang tanong ko at ang biglang paghawak niya sa kamay ko ay kakaibang sakit ang naging dulot sa akin. Tumawag kasi ang kumpanya kung saan ako nag-apply. Luluwas ako bukas. Sabi niya, kaya nanlaki ang mga mata ko. Pero kalaunan ay naisip ko na para rin sa kanya yon. Kaya pilit akong ngumiti. Mabuti naman, sabi ko, at hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. Gustong gusto kita, Jane. Sobrang gustong gusto kita. Mula high school pa yata. Hindi ko na maalala kung kailan. Basta gustong gusto kita. Kaso, hindi ako makalapit. Kasi ang hirap mo namang abutin. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Pero alam kong hindi pa sapat ang lakas ng loob lang. Tama ang papa mo. Alam ko ang iniisip niya. Kahit ako siguro ay hindi ko gugustuhin na maging boyfriend ng anak ko ay isang trabahador at waiter lang. Dagdag niya. Kaya tuluyang tumulo ang mga luha ko. Hindi naman ako bumabase sa ganyan, sabi ko, sabay punas ng luha. Alam ko, pero gusto ko pa rin may maabot. Kaya tatanggapin ko to. Magtatrabaho ako. Tatawagan kita palagi. Pangako babalik ako, sabi niya. At doon ako umiling ng ilang beses. Wag kang mangako. At wag mo rin akong tawagan. Gusto kong maabot mo ang mga pangarap mo nang walang iniisip. Ayaw kong ikulong ka sa ganito. Maging malaya ka, Jay. Nanginginig na sabi ko, kaya napalunok siya. Pero baka pagbalik ko, may iba ka na. Nanghihinang sambit niya, kaya napangiti ako ng pilit habang lumuluha. Ikutin mo ang mundo. Abutin mo ang pangarap mo. Hindi kita pipigilan. Maghanap ka ng gusto mong hanapin. Kung may iba man, alam kong pareho nating matatanggap yon. Sabi ko, pero umiling siya. Sa kamarahan na hinawakan ang pisngi ko. Babalik naman ako agad. 1 taon lang, sabi niya. Tumango ako sa kadahan-dahan na inayos ang buhok niya. Abutin mo ang pangarap mo, pero wag kang mangako sa akin. Wag tayong mangako sa isa't isa, para pareho tayong malaya. Ayokong makulong tayo sa isa't isa, Jay. Sabi ko, at doon sabay na tumulo ang mga luha namin dahil sa isang sitwasyon na kapwa naming hindi mapipigilan. Nang makauwi ako sa bahay, ay iyak ako ng iyak. At sa mga sumunod na araw, ay sobrang pinigilan ko ang sarili kong tawagan si Jay. Gusto ko kasing maramdaman niya na hindi siya nakaposas, kaya hahayaan ko yun. Hahayaan ko siya at maghihintay ako kung may hihintayin pa. Inabala ko ang sarili ko sa trabaho. Nag-aral ako ng masters para masakop nito ang isipan ko. Wala akong naging balita kay Jay. Wala ring sinasabi si Iya. Kahit alam kong may nalalaman siya dahil panay ang kontak ng kuya niya kay Jay. Nirerespeto niya ang gusto ko, kaya medyo magaan na rin ang loob.
Ilang araw, buwan, at taon ang lumipas. Inabala ko ang sarili ko sa pag-abot ng mga pangarap ko. Pag-aaral at trabaho lang ang inaatupag ko. Hanggang sa makalipas ang 5 taon, ay isa ko sa pinakabata na nagkaroon ng magandang posisyon sa paaralan namin. Magpahinga ka naman, saka mag-enjoy ka na rin. Sana wag kang maging matandang dalaga, sabi ni Rika nang magkita kami isang araw. Napangiti na lang ako sa kanya, saka umiling. Totoo, malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo, pero kahit boyfriend ay wala ka. Hanapan kita? May co-teacher akong single, gusto mo? Alok niya, na ikinangiwi ko lang. Tigilan mo nga ako. Ines na sambit ko, kaya natawa siya. Pero kalaunan ay biglang naging seryoso. Uuwi na siya, sabi niya, kaya nakuha nito ang atensyon ko. Ano? Tanong ko, pero may naiisip na ako kung sino ang tinutukoy niya. Uuwi na siya, ang the one that got away mo, sabi niya, kaya napalunok na lang ako, saka mahinang tumango. Ah, nasabi ko na lang, kaya hinampas niya ako sa braso. Hindi mo tatanungin kung may asawa na ba? Nilibot ata ng loko na yun ang buong mundo, kaya 5 taong hindi nagpakita. Ang sabi ng kuya, may itinayo daw kasing negosyo sa syudad at nandun na rin ang mama niya. Saka may negosyo sila ni kuya na balak itayo dito kaya uuwi. Mahabang paliwanag niya at isang pagtango lang ang nasagot ko. Okay, sagot ko. Kaya inis niya akong hinampas ulit at inilingan. Baka may asawa na yun, kaya para hindi ka lugi ay maghanap ka na rin ng boyfriend. Pamimilit pa niya na ikinatawa ko na lang. Matapos ang pagkikita naming yun ni Iya, ay hindi na naalis sa isipan ko ang mga sinabi niya. Talaga bang uuwi si Jay? May sariling buhay na kami pareho, kaya masaya ko para sa kanya. At tulad ng nakagawian, ay puro trabaho lang ang inatupag ko. Wala na rin siguro akong mahihiling pa sa buhay. Nakamit ko na rin ang pangarap ko. Napaayos ko ang bahay. Nabilhan ng sasakyan, sina mama at papa, at may sapat na pera na. Kontento na ako dito, kaya masaya na rin ako. Siguro, tama si Iya, na dapat rin akong mag-enjoy paminsan-minsan. Kaya nang mag-aya siya sa birthday niya, ay hindi na ako tumanggi. Kaunting salo-salo lang rin sa bahay nila, at kami-kami lang naman kasama ang mga katrabaho niya. Ikakasal na rin, kaya sinusulit niya ang mga okasyon na ganito. Bilis Jane, puro na lang trabaho. Sermon niya, dahil nang tawagin niya ako ay hindi pa ako nakakaalis sa opisina. Oo na, pupunta na, sabi ko. Saka tumungo na sa kotse ko para makapunta na sa kanila dahil parang hindi na yun mapakali. Ilang minuto lang ay nakarating ako sa bahay nila Iya. Natagalan lang ako sa pagpark dahil may nakasabay akong isang kotse. Kaya bahagya akong nagbigay ng daan hanggang sa makapag-park rin ang isang kotse. Nang maayos na ang parking ay kaagad akong bumaba. Pero nalingunan ko ang pagbaba ng may-ari ng kabilang kotse. Biglang bumagal ang mundo ko sa mga oras na yun at tila siya na lang ang nakikita ko. At natulala ako bigla nang makita ko ang pamilyar na lalaki. Napatingin siya sa akin at kapwa kaming nakatingin sa isa't isa na tila hindi alam ang gagawin. Hindi ako makapaniwala na makalipas ang 5 taon ay muli kong makikita si Jay. Jane, tara na, ang tagal mo.
Doon ko lang nagawang iiwas ang tingin ko kay Jay dahil sa biglang pagsulpot ni Iya. Hinilan niya ako patungo sa loob at sinalubong rin ng kuya niya si Jay, kaya wala na akong nagawa kung hindi magpadala sa paghila niya. Ano to? Muling ibalik? Pang-aasar niya, kaya sinamaan ko na lang ng tingin bago tinanggap ang platong inilahad niya. Nang makaupo ako, ay yun din ang pagpasok ng kuya ni Iya kasama si Jay. Napaupo ako ng tuwid dahil doon, saka bahagyang tumango sa kanila. Sandaling nagtagal ang tingin ni Jay sa akin, pero kaagad ring nakuha ng kuya ni Iya ang atensyon niya. Kuya, doon nga lang kayo sa labas. May pag-uusapan kami ni Jane. At teka, Jay, wala ka bang pa-chocolates dyan? Walang hiyang sambit ni Iya, kaya ako ang yumuko dahil sa hiya. May pag-uusapan din kami dito, sagot ng kuya niya, at umupo sila sa kabila. Bukas, biglang sagot ni Jay kay Iya, kaya natawa naman ito bago niya ako binigyan ng pagkain. Binigyan rin niya si Jay ng pagkain at bago siya umupo sa tabi ko. Ilang sandali pa ay sabay na tumayo si Iya at ang kuya niya dahil tinawag sila ng isang kapamilya nila. Kaya naiwan kami ni Jay na magkaharap sa lamesa. Nasa pagkain ko lang ang tingin ko dahil wala akong lakas ng loob na tumingin sa kanya. Ano ba ang dapat kong sabihin? Kakamustahin ko ba dapat? Huwag na lang. Kumusta? Biglang tanong niya at muntik na akong mabulunan dahil sa gulat. Mabuti na lang at nakainom kaagad ako ng tubig. Mabuti naman, ikaw? Balik na tanong ko nang hindi sinasalubong ang mga tingin niya. Sobrang awkward ng hangin na nakapaligid sa amin. At mabuti naman dahil bago pa makasagot si Jay ay bumalik na si Iya. Kinakabahan ako at hindi ako mapakali na kahit tanong ng tanong si Iya sa akin ay tanging pagtango at pag-iling lang ang naisasagot ko. Gusto ko nang magpaalam na umuwi. Matapos naming kumain ay inaya ng kuya ni Iya si Jay sa labas. Kaya doon ako nakahinga ng maluwag na para bang nabawasan ang mga nakadagan sa dibdib ko. Uuwi na ako. Paalam ko kaagad kay Iya matapos pakalmahin ang sarili ko. Mamaya na, wag mo namang ipahalata na hindi ka pa nakakausad. Mapapahiya tayo. Sambit ni Iya, kaya napasapo ako ng noo ko. At parang gustong gusto niya talaga akong pahirapan dahil hinila niya pa ako patungo sa labas para sumali sa mga nag-iinuman. Hindi, naka-uniform ako. Kaagad natanggi ko dahil ayaw kong madumihan ang pangalan na pinaghirapan ko. Hindi tayo iinom, makikitawa lang tayo, sabi niya. Saka pinagpilitan akong umupo sa isang silya katabi niya. Hindi na ako nakatanggi at hindi na lang mapakaling umupo doon habang tingin ng tingin sa relong suot. Parang gusto kong tumakbo paalis ngayon din. Ilang buntong hininga na rin ang nagawa ko at makalipas ang halos isang oras ay nagawa kong tignan isa-isa ang mga nandito. Pero nang tumama ang mga mata ko kay Jay, ay nahuli kong nakatingin rin siya sa akin. Kaya nagkatitigan kami. Mga ilang segundo yon hanggang sa ako mismo ang nag-iwas ng tingin. Uuwi na siguro ako. May gagawin pa ako. Biglang paalam ko kay Iya at tumayo na ako kagad para hindi niya ako mapigilan. Ha? Ang daya, teka. Subok na pigil niya, pero umiling ako, kaya huminga na lang siya ng malalim bago tumango. Hinatid niya ako sa labas
At nang makalayo sa bahay nila kung nasaan si Jay, ay tuluyang gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko akalain na parang walang nag-iba. Kung nag-iba man, ay parang mas lumakas lang yata. Nakakabaliw ulit. Sobrang nakakabaliw talaga. At habang nagmamaneho ako pauwi, ay yun lang ang laman ng isipan ko. Hindi nawala hanggang sa makatulog na ako. At kahit sa umaga, nang magising ako, gusto kong sampalin ang sarili ko. Dahil 5 taon kaming walang komunikasyon ni Jay at wala akong balita sa kanya. Baka may asawa na siya. Kaya parang awang-awa ako sa sarili ko. Bakit ba hindi ako nakausad? At wala ako sa sarili dahil doon. Kahit makarating na ako sa school na pinagtatrabahuan ko. Sobrang lutang ako na kahit pagmamaneho ay hindi ko magawa. Kaya hindi rin ako nagdala ng kotse dahil ayaw ko namang madisgrasya. Nang uwian na, ay kaagad akong nakasakay sa tricycle. Huli akong umuwi, kaya medyo madilim na. Pero hindi yata pabor sa akin ang araw na ito. Sobrang malas dahil sa kalagitnaan ng biyahe ay nasira ang sinasakyan ko. Pagod na ang katawan at utak ko, kaya gusto ko na sanang umuwi. Kuya, maaayos ba? Mahinang tanong ko sa driver. Pasensya na po ma'am, mas mabuti po siguro kung lilipat muna kayo dahil mukhang matatagalan pa po to. Magalang na sagot nito, kaya nag-abot na lang ako ng pamasahe bago nag-abang ng masasakyan. Pero dahil gabi na nga, ay wala na halos namamasadang tricycle. Ilang minuto ang lumipas at balak ko na sanang tawagan si Papa para magpasundo nang may biglang huminto sa harap ko na kotseng kulay itim. Napaatras ako doon at saka bigla ring kumabog ang puso ko at mas lalong nagwala ang puso ko nang bumaba ang pamilyar na lalaki doon. Gusto kong matawa dahil parang pamilyar ang pangyayaring to. Iba lang ngayon dahil gabi at nakakotse na siya. Hindi na motor na hiniram niya sa boss niya. Ma'am, mahinang bati niya, sabay lingon sa tricycle na sira kung saan ako nakasakay kanina. Isang mahinang pagtango at mahinang ngiti lang ang sinagot ko bago ako tumikhim ng mahina. Hatid na kita, mukhang nagkaaberya. Muling sambit niya, kaya muli akong napabaling sa kanya. At doon ko nahuli, na titig siya sa akin, na parang maraming gustong sabihin. Ngunit pareho pa kaming hindi handa. Hindi na, magpapasundo na lang ako, sabi ko. At dahil doon, ay mahina siyang tumawa. Nagbago na nga talaga. Biglang sambit niya, kaya biglang nanliit ang mga mata ko. May sinasabi ka? Tanong ko, na ikinailing niya. Wala, tara na, hatid na kita. Wala naman akong gagawin. Sabi niya, at bigla niyang binuksan ang pinto ng kotse na para bang hindi na niya ako binibigyan ng pagkakataon na tumanggi. Kaya bilang respeto na rin ay wala na akong nagawa kung hindi ang pumasok sa sasakyan. Pipigilan ko na lang ang sarili kong huminga hanggang sa makarating kami sa bahay. Kamusta? Hindi tayo nakapag-usap kagabi sa bahay ni Naiya. Unang sambit niya, kaya biglang nabawasan ang tensyon. Okay lang naman ako, mahinang sagot ko. Habang nasa labas ang tingin, pero kita ko sa gilid ng mga mata ko na ilang beses siyang napapasulyap sa akin habang nagmamaneho. Ang mga magulang mo, kamusta? Tanong niya ulit. Okay naman, ikaw. Buti at bumalik ka dito. I mean, mabuti naman at nakadalaw ka. Sambit ko.
habang nanunuyo ang lalamunan. May negosyo kasi kaming itatayo dito. Saka nagbabaka sakali na rin. Baka may babalikan pa. Sambit niya. At sa puntong yun, ay napatingin ako sa kanya. Lumipat na kayo sa syudad? Kuryosong tanong ko. Oo, mas magagamot kasi si mama doon. Pero dito ko balak tumira. Napaayos na rin ang bahay. Sabi niya, na siyang ikinatango ko na lang ulit. Bago ako nag-iwas ng tingin. Gusto ko pa siya sana titigan para matukoy ko kung alin ang nagbago. Pero kailangan kong pigilan ang sarili ko. Kamusta naman ang mama mo? Sasampa ka pa? Tanong ko ulit. Gusto kong pigilan ang mga tanong na bumabagabag sa isipan ko. Pero gusto ko ring malaman ang kahit kaunting detalye tungkol sa kanya. Okay naman siya at hindi ko alam kung sasampa ako ngayong taon. Siguro magpapahinga na muna ako ng 1 taon para sa negosyo o baka hindi na ako sasampa. Maganda naman ang takbo ng negosyong na itayo ko sa syudad. At kapag naging maganda rin ang takbo ng itatayong negosyo ko dito, ay baka mamahinga na ako sa pagbabarko. Magpapakasal na lang at mag-aasawa. Sabi niya na dinagdagan pa niya ng tawa sa huli, kaya napangiti ako ng kaunti. I miss him so much. Nangungulila rin ako sa kanya at hindi ko alam kung pwede kong sabihin yon. Jane, biglang seryosong tawag niya na hindi ako nakasagot at sa puntong yun ay huminto na rin ang kotse sa harap mismo ng bahay. Dahan-dahan ko siyang nilingon at nginitian, pero nang makita kong seryoso siya, ay napalunok na lang ako. Papasok na ako. Salamat. Mahinang paalam ko, pero hindi ako gumalaw dahil nakikita ko sa mga mata niya na tila may gusto pa siyang sabihin at gusto kong hintayin yon. Pasensya na at natagalan. May babalikan pa ba ako? Tanong niya na hindi ko inaasahan, kaya napaawang ang mga labi ko sa gulat. Hindi ako nakapagsalita, kaya napangiti siya ng mahina. Sana may babalikan pa ako. Sana may pag-asa pa. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat, kaya pilit kong pinigilan ng sarili kong tawagan o kamustahin ka sa mga nagdaang taon. Gusto kong bumalik at magpakita sa iyo na may ipagmamalaki na ako. Nagbabaka sakali na sana ganun pa rin. Sana meron pa rin. Dagdag niya, kaya namuo ang mga luha sa mga mata ko. Jay, nanginginig na sambit ko, kaya bahagya siyang huminga ng malalim. Saka may inabot mula sa likuran. Saka binigay sa akin yon. Isang paper bag na puno ng mga mamahaling tsokolate. Kulang lang para sa ilang taon, pero sa susunod na lang ang iba. Mas dadamihan ko pa. Sabi niya, kaya mas lalong nanunuyo ang lalamunan ko. Anong babalikan mo? Buong tapang na tanong ko, kahit nagwawala na rin ang puso ko. Ikaw, diretsong sagot niya. Muling nagwala ang puso ko nang marinig ang mga salitang yun. Kung meron ng bago, pwede pa bang makipagsabayan? Pwedeng makipaglaban? Tanong niya, kaya napabuntong hininga na ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Pag-amin ko. Hindi kita minamadali. Hindi ako magmamadali. Sagot niya, kaya dahan-dahan akong ngumiti at tumango bago lumabas ng kotse niya at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay habang nanginginig. Hindi ako nakatulog ng gabing yon dahil bumabagabag sa akin ang mga nasabi ni Jay. Pumutok ang saya sa buong katawan ko nang matukoy na bumalik siya para sa akin.
Pero nahihiya at natatakot rin ako. Oo, siya pa rin ang gusto ko. Siya pa rin at wala ng iba. Pero hindi ko alam kung paano sasabihin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kinabukasan ay kalahating araw lang ang pasok dahil walang pasok na sa hapon. Kaya nagpasya kong umuwi na lang para sa bahay ipagpatuloy ang mga gagawin ko. Pero bago yon ay dumaan ako sa isang kainan para mag-take out ng pagkain. At hindi ko alam kung sinasadya niya o kapwa naming hindi sinasadya ang pagkikita. Dahil saktong papasok na ako, ay yun rin ang pagpasok ni Jay na hindi ko inaasahan. Jane, gulat na sambit niya at siya mismo ang nagbukas ng pinto para sa aming dalawa. Ngayon, hindi ko na alam kung magte-take out pa ba ako o dito na lang kakain. Hi, nahihiyang bati ko dahil bumabalik-balik pa rin sa isipan ko ang mga sinabi niya kagabi. Tatawagan sana kita, sabi niya nang makapasok, kaya mabilis ko siyang nilingon. Ha? Takang tanong ko. Kinuha ko kay Iya ang number mo. Ngayon lang niya binigay. Wala kang trabaho? Mabilis na sagot niya. Wala, uuwi na sana ako. Take out lang ng pagkain. Sabi ko, nang hindi makatingin ng diretso sa kanya. Wala ka nang gagawin? Muling tanong niya na ikinailing ko at nang mauna kong maglakad ay pinigilan niya ako sa pamamagitan ng paghawak sa siko ko. Tumalon ang puso ko doon at doon ko napagtanto na hindi na talaga dapat iwasan ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Ilang taon na ang dumaan at sana hindi na madagdagan ang mga taong yon na nasayang lang. Wala, mahinang sagot ko. Sa pagtagpo ng mga mata namin ay nakita ko na pareho lang kami ng nararamdaman. Matindi at hindi basta-bastang nawawala. Usap tayo? Aya niya. At sa pagkakataong yon ay buong puso akong tumango na ikinangiti niya. At mula sa siko ko ay unti-unting dumulas ang pagkakahawak niya sa akin hanggang sa mapunta ang kamay niya sa kamay ko. Mag-uusap tayo. Pag-uulit ko sa sinabi niya sa pabulong na paraan. Pumuesto kami sa isang table na nasa bandang likuran. Kumakabog ang puso ko at handa akong pakinggan kung ano man ang sasabihin niya ngayon. Magkaharap kaming nakaupo at sa ilang segundong pagtitinginan at kapwa kaming napapangiti. Walang katumbas na saya ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Ang alam ko lang, kaya ko na ulit humarap sa mga magulang mo ngayon. Hindi na ako mahihiya kasi hiyang-hiya rin ako noon. Unang sabi niya, kaya bahagyang lumamlam ang mga mata ko. Jay, hindi naman ako bumabase sa ganyan. Sabi ko, na siyang bahagya niyang ikinailing, saka ikinatawa ng bahagya. Alam kong wala yung problema sa'yo, pero gusto ko ring may maabot. Sagot niya na ikinatango ko. Masaya ako sa naabot mo. Sabi ko, sabay ngiti. Mas masaya ako kung tatanggapin mo ulit ako. Sabi niya pabalik, kaya nag-iwas ako ng tingin para itago ang nararamdaman. Bakit hindi ka nakahanap ng iba sa 5 taon? Tanong ko, makalipas ang ilang segundo. Hindi, at paano nga ba ako makakahanap kung ikaw lang palagi ang iniisip ko? Sobrang nagpigil akong tawagan ka ulit, kaya tumutok ako sa trabaho para mag-ipon at magtayo ng negosyo.
Si Iya palagi ang tinatanong ko kung kamusta ka na. Natatawang sambit niya, kaya nanlaki ang mga mata ko. Walang sinabi sa akin si Iya sa mga nagdaang taon. Nanunokso siya, pero wala siyang sinabi na ganito, kaya hindi ko rin naitago ang gulat. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at parehong nagniningning ang mga mata namin. Masaya ko na muli kaming nagtagpo at may nagbago man, pero hindi ang nararamdaman namin sa isa't isa. At sa pagkakataong ito, hindi na namin sasayangin ang lahat ng pagkakataon. Hindi na tulad ng dati na kapwa kaming may takot. Ngayon, haharapin na namin lahat. Mula ng araw na yon, ay palagi kaming nagkikita ni Jay. Hindi ko sinasabi sa mga magulang ko dahil ayaw ko muling maimpluwensyahan nila ang mga gagawin kong desisyon. Gusto ko munang maging masaya na hindi iniisip ang iba. Kahit si Iya ay hindi ko sinabihan. Pero sa palagay ko ay may alam na siya at nakakatunog na dahil sa tuwing tumatawag siya sa akin ay magkasama kami ni Jay. Sobrang saya ko sa mga araw na yon. Hindi ko masukat ang tuwa ko na nakakatakot dahil baka biglang magbago. Pero kailangan ko ring magpakatatag. Hindi na rin ako bata na matatakot sa mga simpleng problema lang. Anak, hindi ka magdadala ng sasakyan ngayon? Tanong ni Mama nang magsabi ako na aalis ako sa araw ng Sabado. Susunduin ako ni Jay ngayon, dito mismo sa bahay. Pero ngayon lang ako naabutan ni Mama at Papa dahil palagi rin silang umaalis noong mga nakaraang araw na nasundo ako ni Jay dito. Susunduin po ako, sabi ko, kaya nanliit ang mga mata niya at nakuha rin namin ang atensyon ni Papa. Baka may nobyo ka na. Ipakilala mo sa amin. Ang huli mong dinala dito ay hindi na bumalik. Sambit ni Papa. Nakabalik na po, sabi ko. At doon ko narinig ang pamilyar na tunog ng kotse ni Jay. Kaya lumabas na ako at kuryoso namang sumunod sina Mama at Papa. Hi, bati ni Jay nang makalabas ako ng gate. Pero dumiretso ang tingin niya sa mga magulang ko. Gamit ang isa niyang kamay, ay matapang niyang hinawakan ng kamay ko. At ang sunod niyang ginawa ay hindi ko inaasahan. Dinala niya ako papasok ulit sa gate namin para lumapit sa mga magulang ko. At alam kong nakilala siya ni Mama at Papa. Magandang umaga po. Magalang na bati niya. Kaya pala hindi nagdadala ng iba. Sambit ni Papa. Sabay ileng. Kaya natawa naman ako. At natawa na lang rin si Mama. Ipagpapaalam ko lang po si Jane. Sambit ni Jay. Dito kayo maghapunan mamaya. Kakausapin ko yang nag-iisang lalaki mo, Jane. Sabi ni Papa. Kaya nanlaki ng bahagya ang mga mata ko. Pero nang makita ko na walang asim o disgusto sa mukha niya, ay natawa na lang rin ako. Opo, maaasahan niyo po ako. Maraming salamat po. Sambit ni Jay at sabay na tumango sina Mama at Papa. Kaya nakaalis na rin kami. Ang lawak ng ngiti niya dahil doon at hindi niya yun matago sa akin. Alam mo kung saan tayo pupunta? Biglang tanong niya, makalipas ang ilang minuto. Saan ba? Tanong ko pabalik. Sa bahay. Umuwi kasi si Mama kagabi lang. Ipapakilala kita. Sabi niya, kaya bigla akong namutla. Ha? Bakit hindi mo sinabi? Wag mo na. Tarantang sabi ko, sabay kuha ng make-up sa bag para ayusin ang mukha ko na ikinahalakhak niya.
Bakit ka mag-aayos? Maganda ka na, sabi niya. Pero kita pa rin sa mukha niya ang tuwa at mas hindi ako napakali, lalo na nang makarating kami sa bahay nila. Ngayon lang ako nakapunta dito at masasabi kong sobrang laki. May 5 kotse sa garahe na ang iilan ay nagamit na ni Jay sa paglabas namin. 2 palapag ang bahay at dito ko lubos nakita na talagang nagsikap ng husto si Jay. Nang makapasok kami sa loob ay mainit ang ginawang pagtanggap ng mama niya sa akin na sobrang ikinatuwa ko na maluha-luha pa ako. Sinabi rin sa akin ng mama niya na palagi akong nababanggit ni Jay mula noon hanggang ngayon. Kaya mas nadagdagan ang tuwa ko na halos natulala na lang ako. Inaya pa ako ng mama niya na doon maghapunan. Pero kaagad yung tinanggihan ni Jay dahil sa bahay daw kami maghahapunan at bukas na lang kami sa bahay nila. Hindi ko halos maproseso sa utak ko ang sunod-sunod na nangyari. Parang sobrang bilis na naglalakad na lang ako sa alapaap na walang alam. Nang kumain kami sa bahay, ay si Jay lang halos ang nagsasalita. Wala akong masabi. Sobrang nag-uumapaw na nararamdaman. At nagtuloy-tuloy ang sayang yun ng ilang araw at buwan. Naging mas matatag at naging mas malalim. Na hirap na kaming makaahon. Nakulong na kami sa isa't isa, pero sa mabuting paraan. At hinahanap-hanap ko siya araw-araw na hindi ako mapakali sa tuwing hindi ko siya nakikita. Kaya palagi akong inaasar ni Iya na hindi daw pwede sa akin ang mag-asawa ng seaman kasi paranoid ako. Hindi ko nalang pinapansin minsan. Pero natatamaan talaga ako, lalo na at naiinis ako palagi sa tuwing hindi ko nga nakikita si Jay. Lalo na ngayon dahil naging matagumpay ang negosyong na itayo niya dito kaya tinututukan niya. Tulad ngayon na hindi niya pa ako nasusundo at nang makita ko ang kotse niyang papasok sa gate ng school namin ay napatayo ako. Habang nakasimangot. Naiinis na rin ako minsan sa sarili ko sa sobrang dikit ko sa kanya. Pero hindi ko rin alam kung bakit. Ngayon lang ako nagkaganito at naninibago rin ako. At nang makababa siya para lapitan ako ay bahagya siyang yumuko para mabigyan ako ng halik sa labi na ikinawala ng inis ko. Nakasimangot ka na naman. Konti na lang, iisipin kong buntis ka. Mahinang bulong niya at doon biglang bumalik sa isipan ko lahat ng inis, galit, antok at mga pagkain na gusto kong kainin nitong mga nagdaang araw. Hindi ako nakasagot habang nanlalaki ang mga mata. Tara na, sabi niya. Saka ako inalalayan papasok sa kotse. Pero hindi pa rin naaalis sa isipan ko ang sinabi niya. Sobrang posible nga na mabuntis ako. Sobrang bilis, pero alam kong maaaring mangyari yon. Jay, bili tayo ng pregnancy test. Mahinang sambit ko kalaunan, kaya bigla siyang napapreno ng malakas. Pero hindi nakapagsalita hanggang sa muli kaming umalis at huminto sa drugstore. Alam kong kabado rin siya hanggang sa nakauwi kami sa bahay. Hindi siya umalis para sabay naming tignan ang resulta. At nang unti-unting lumitaw ang 2 linya, ay napaupo siya sa kama habang namumutla. Lagot ako sa papa mo, sabi niya. Saka natawa ng mahina bago ako niyakap ng mahigpit. Nang pakawalan niya ako, ay may kinuha siya sa bulsa niya at dahan-dahan na lumuhod sa harap ko.
habang nasa kamay niya ang pulang box na may singsing. Hindi ko inaasahan, kaya napatulala ako. Bukas pa dapat ako magpapahanda ng engrandeng lugar para dito. Pero ayaw kong malaman ng mga magulang mo na nabuntis kita, na hindi pa nasusuotan ng singsing at napapangakuan ng kasal. Kaya dito na lang. Unang sabi niya, dahilan para mapaluha ako. Jay, tanging nasabi ko. Alam kong mabilis, pero 5 taon na ang lumipas. Ayaw ko nang maging mabagal pa. Gusto ko nang ikulong ka sa akin. Mahal na mahal kita, Jane. At gusto kong makasama ka habang buhay. Will you marry me? Madamdaming tanong niya at ilang beses na pagtango ang ginawa ko. Kaya mabilis niyang sinuot sa palasingsingan ko ang singsing bago siya tumayo para bigyan ako ng halik. Kinabukasan ay hindi namin pinatagal at sinabi na namin sa mga magulang namin ang tungkol sa pagbubuntis ko. At tulad ng inaasahan ay nagulat sila. Pero si Papa ay halatang nagalit dahil hindi niya gustong nauna ang pagbubuntis kaysa sa kasal. Kaya inutusan kaming madaliin ang pagpapakasal na gustong gusto naman ni Jay. Balak niya pa sana akong dalhin sa ibang bansa ngayon para magbakasyon, pero hindi na muna matutuloy dahil sa pagpaplano ng kasal. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko at hindi ako makapaniwala na ang unang lalaki na minahal ko ay siya ring pakakasalan ko. Sobrang tuwa ko at hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang umaapaw na saya. Nasasabik ako sa kasal, lalo na at buntis na ako. Totoo na to, magkakaanak na kami ni Jay. Magkakaanak ako sa lalaking mahal na mahal ko. Halos 1 buwan lang ang naging preparasyon ng kasal namin. At sa araw ng kasal ay hindi ko man gustong umiyak pero hindi ko napigilan. Sa sobrang tuwa ko ay hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Nakikita ko na magiging masaya ang pagsasama namin ni Jay at wala na akong mahihiling pa. Mahal kita. Sabay naming sambit para sa isa't isa. Matapos ang halik na simbolo na magkasama na kami hanggang sa pagtanda. At pinangako ko na mamahalin ko siya at ang magiging mga anak namin araw-araw. At gagawin ko ang lahat para maging masaya ang buhay namin.